Mga kababayan, isang napakalaking development ang kasalukuyang nagaganap sa West Philippine Sea. Sa unang pagkakataon, direkta nang nakikilahok ang United States Coast Guard sa isang joint patrol operation kasama ang Philippine Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. At kung totoo ngang ito ang unang pagkakataon na nangyari ito, masasabi nating isa itong makasaysayang hakbang sa lumalalim na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos laban sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Pero gaano nga ba kahalaga ang operasyong ito? Ano ang mensahe nito sa China? At bakit maraming defense observers ang nagsasabing isa itong game changer sa maritime security ng Pilipinas? Alamin natin. Sa mga nakaraang taon, naging sentro ng tensyon ang Scarborough Shoal. Matatandaan na noong 2012 ay nagkaroon ng standoff sa pagitan ng Pilipinas at China sa lugar na ito. Bagamat nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Scarborough Shoal, patuloy itong inaangkin ng Beijing. Simula noon, naging karaniwan na ang presensya ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa paligid ng shoal. Maraming ulit nang nakaranas ng harassment ang mga Pilipinong mangingisda habang sinusubukang mangisda sa sarili nating karagatan. Ngunit sa kasalukuyang operasyon, ibang larawan ang nasasaksihan ng mundo. Batay sa Automatic Identification System o ICE tracking data mula sa mga maritime monitoring organizations, umalis mula Manila Bay noong ika-28 ng Mayo ang US Coast Guard cutter na Midget kasabay ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Melchora Aquino. Pagdating nila sa kanlurang bahagi ng Scarborough Shoal, nagsimula silang magsagawa ng coordinated patrol operation sa lugar. Ang mahalaga rito, hindi simpleng pagdaan lamang ang kanilang ginawa. Nagkaroon sila ng malinaw na presence operation sa mismong paligid ng Scarborough Shoal kung saan karaniwang ipinapatupad ng China ang tinatawag nitong exclusion zone. Sa madaling salita, ipinapakita ng Pilipinas at Estados Unidos na hindi nila kinikilala ang anumang unilateral restrictions na ipinapataw ng Beijing sa lugar. Kasama rin sa operasyon ang BRP Cobra ng Philippine Coast Guard at ang BFAR vessel na BRP Dato Pagbuaya. Ipinapakita nito na hindi lamang usapin ng seguridad ang operasyon kundi maging ang proteksyon sa karapatan ng mga Pilipinong mangingisda. Habang ginagawa ito ng Pilipinas at Estados Unidos, kapansin-pansin din ang malaking presensya ng Chinese vessel sa paligid ng shoal. Ayon sa monitoring data, hindi bababa sa 9 na China Coast Guard vessels ang bumubuo ng panlabas na linya ng kanilang maritime cordon. Matatagpuan ang mga barkong ito sa layong humigit kumulang 20 hanggang 40 nautical miles mula sa shoal. Bukod dito, may 7 malalaking Chinese Maritime Militia vessels na bumubuo naman sa panloob na depensa sa layong 5 hanggang 17 nautical miles mula sa shoal. Ipinapakita nito kung gaano kalaking resources ang inilalagay ng China upang mapanatili ang kontrol nito sa lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang Philippine Coast Guard ang kanilang kaharap. Naroon din ang isa sa pinakamalalaking cutters ng United States Coast Guard. Ang USCGC Midget ay isang Legend-class national security cutter na may kakayahang magsagawa ng long-range patrol operation sa malalayong karagatan. May advanced radar systems, surveillance capabilities, aviation facilities para sa helicopter operations, at modern communication systems ang barkong ito. Bagamat hindi ito isang warship gaya ng destroyer o frigate, isa itong napakalaking maritime law enforcement vessel na kayang mag-operate sa anumang bahagi ng Indo-Pacific region. Kaya naman ang presensya nito sa Scarborough Shoal ay may malaking simbolikong kahulugan. Ipinapakita nito na handang suportahan ng Estados Unidos ang Pilipinas hindi lamang sa pamamagitan ng military exercises kundi maging sa aktwal na maritime presence operations. Para sa maraming defense analysts, ito ay malinaw na pagpapakita ng suporta sa pagpapatupad ng freedom of navigation at international maritime law. Kung ating susuriin, malaking pagbabago ito kumpara sa nakaraang mga taon. Dati, ang karamihan sa mga operasyon ng Estados Unidos sa West Philippine Sea ay ginagawa ng US Navy. Ngayon, ang mismong US Coast Guard ang nakikitang direktang nakikipag-operate sa Philippine Coast Guard. Mahalaga ito dahil parehong law enforcement agencies ang kanilang kinakatawan. Mas naaayon ito sa mga sitwasyong may kinalaman sa maritime rights, fisheries protection, at civilian maritime security.
Isa rin itong paraan upang maiwasan ang agarang militarisasyon ng sitwasyon habang nagpapakita pa rin ng matatag na presensya sa lugar. Isa pang mahalagang detalye ay ang ulat na maaaring may iba pang barko sa lugar na hindi nakikita sa ice tracking systems. Karaniwan ang ginagawa ng ilang military at law enforcement vessels ang tinatawag na ice dark operations kung saan pansamantalang pinapatay ang kanilang tracking transmitters para sa operational security. Kung totoo ito, posibleng mas malaki pa ang aktwal na bilang ng mga barkong kalahok sa operasyon kaysa sa nakikita ng publiko. Samantala, may mga ulat din na posibleng may presensya ng People's Liberation Army Navy o PLAN sa mas malalayong bahagi ng lugar. Gayunpaman, pinaniniwalaan ng ilang observers na maingat ang China sa paglalapit ng kanilang naval vessels sa operasyon. Isa sa mga dahilan ay ang nangyaring insidente noong 11 ng Agosto taong 2025 kung saan nagkaroon umano ng seryosong maritime incident malapit sa Scarborough Shoal. Mula noon ay mas naging maingat ang lahat ng panig upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang komprontasyon. Ngunit kahit walang direktang komprontasyon, malinaw ang mensahe ng kasalukuyang operasyon. At ang mensaheng yun ay hindi nag-iisa ang Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, madalas nating marinig ang panawagan para sa mas konkretong suporta mula sa ating mga kaalyado. Ngayon, nakikita natin ito sa aktwal na operasyon sa dagat. Hindi lamang ito diplomatic statement. Hindi lamang ito press release. Ito ay isang aktwal na deployment ng mga barko sa isa sa mga pinakapinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Para sa mga Pilipinong mangingisda, nagbibigay ito ng karagdagang kumpiyansa na may mga ahensyang handang magbantay sa kanilang karapatan. Para naman sa Philippine Coast Guard, isa itong mahalagang pagkakataon upang higit pang mapalakas ang interoperability kasama ang kanilang American counterparts. Sa aspeto naman ng regional security, pinapakita nito sa buong Indo-Pacific na may mga bansang handang manindigan para sa rules-based international order. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang Scarborough Shoal ay may malaking kahalagahan sa ekonomiya at seguridad ng Pilipinas. Malapit ito sa Luzon at matagal nang pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda. Bukod dito, isa rin itong strategic maritime location na mahalaga sa monitoring ng mga galaw sa South China Sea. Kaya naman bawat operasyon sa lugar ay may direktang epekto sa pambansang interes ng Pilipinas. Habang nagpapatuloy ang joint patrol na ito, tiyak na nakatutok ang buong rehiyon sa mga susunod na mangyayari. Magpapatuloy kaya ang ganitong uri ng operasyon sa hinaharap? Mas marami pa bang US Coast Guard deployments ang makikita natin sa West Philippine Sea? At magreresulta kaya ito sa mas malawak na maritime cooperation sa pagitan ng Pilipinas at iba pang kaalyadong bansa? Sa ngayon, isang bagay ang malinaw. Ang unang direktang pagsama ng US Coast Guard sa Philippine Coast Guard sa isang presence operation malapit sa Scarborough Shoal ay isa ng mahalagang bahagi ng kasaysayan ng West Philippine Sea. Isa itong pangyayari na nagpapakita ng pagbabago sa dynamics ng seguridad sa rehiyon. At para sa maraming Pilipino, isa itong magandang balita na nagpapakita na patuloy na lumalakas ang kakayahan at suporta para sa pagtatanggol ng ating mga karapatan sa sariling karagatan. Mga kababayan, bantayan natin ang mga susunod pang development sa operasyong ito dahil maaaring ito ang simula ng panibagong yugto ng maritime cooperation at security partnership sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Ano ang inyong opinyon sa paglahok ng US Coast Guard sa patrol operations malapit sa Scarborough Shoal? Sa tingin ninyo, makakatulong ba ito upang maprotektahan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang updates tungkol sa Philippine Defense, regional security, at mga mahalagang kaganapan sa West Philippine Sea. Maraming salamat sa panunood at mabuhay ang Pilipinas!